Muli isang magandang gabi sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong Panginoong Jesucristo at tayo po'y muling darako sa ating pong pagbubulay-bulay at pag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Ang ating pong pagbulay-bulayan at pag-aaralan sa oras na ito ay ating hahanguin sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 5. Ang Aklat ng Juan ay isinulat noong 70 AD. At ang sumulat po nito ay wala pong iba kundi si John the Beloved. Isinulat ito upang lalo pang mapatatag ang ating pagkilala sa ating pong Panginoong Kristo at makilala siya bilang Diyos o bilang anak ng Diyos. At nakasaad din dito ang kanyang mga turo. Ang Aklat ng Juan ay kakaiba sa lahat ng ebanghelyo sa tatlong ebanghelyong nauna dahil higit dito na nagturo at pinigyan diin na Apostle John ang turo ng ating pong Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa pamamaraan ng kaligtasang kanyang ginawa para sa lahat ng kanyang hinirang at tinawag. Ganito ang nakasaad sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 5. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sa aking mga talatang binasa, may 4 na bagay po tayong dapat maunawaan patungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ito ang una. Ang ating pong Panginoong Jesucristo ay Diyos. Yan po ay nakasaad sa talata 1. Pangalawa, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay manlilikha. Yan po ay nakasaad sa talata 2 at 3. Pangatlo, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay siyang nagbibigay ng buhay, katulad din ng Ama. At patalata 4. At ganun din, ang ating pong Panginoong Jesucristo ang siyang ilaw ng sanlibutan. Yan po ay nasa talata 5. So maliwanag dito na pinapatunayan na Apostle John na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay Diyos. Our Lord Jesus Christ is God. Our Lord Jesus Christ is Creator. Our Lord Jesus Christ is the giver of life. And our Lord Jesus Christ is the light of the world. Pangkaraniwan, nababangkit po yan at mababasa po natin sa ibang mga pahina ng Aklat ng Juan ng ating pong Panginoong Kristo ang siyang ilaw ng sanlibutan. Tayo darako sa una, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ang salitang ginamit po dito na word ay logos, na sa wikang Grego ito ay tumutukoy sa pagkadiyos ng ating pong Panginoong Jesucristo, the living word. Kaya't maliwanag po dito sa Aklat ng John na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay buhay na salita. Siya yung nagbibigay buhay sa bawat kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming mga sekta at marami ring mga relihiyon na kung saan dinideny po nila ang pagkadiyos ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ngunit ito sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, Talata 1, maliwanag po na itinuro mismo na Apostle John na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay Diyos, kasama po ng ating pong Panginoong Diyos. Siya po ang salita na kung saan naging kasama niya sa lahat ng bagay at maging sa pagplaplano ng ating pong Panginoon. At maliwanag din po na mababasa po natin yung salitang in the beginning. At ganyan din po ang binanggit doon sa Aklat ng Genesis, in the beginning, na kung saan lahat ng bagay ay nagpasimula sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Diyos at ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya't malinaw na ang pagkadiyos ng ating pong Panginoong Jesucristo ay naroon na siya bago palikain ang sanlibutan. Naroon na siya bago pa pagpasyahan ng Panginoong Diyos Ama na likain ang lahat ng bagay. At siya rin po ay kumikilos sa lumang tipan. Bago pa po siya isilang, kumikilos na po ang ating pong Panginoong Diyos. Ang tawag po natin dyan ay the pre-incarnations of our Lord Jesus Christ, na kung saan siya yung nagre-representa sa lumang tipan na siya ang anghel minsan at nagpapakita sa mga hinirang ng mga propeta at yung mga patriarka sa lumang tipan.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag po natin kakalimutan na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay siyang Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. May mga sekta na nagsasabi na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay tao. Maling-mali po. Lagi po nilang ipinagdidiinan na ang ating Panginoong Jesucristo ay taong ginawang Diyos. Ang Biblia po ay hindi po yan ang turo, kundi ang turo po ng banal na kasulatan, siya ang salita na nagkatawang tao. At mababasa po natin yan sa talata 14. At ganito ang nakasulat, naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kalwalhatiang, tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. So, maliwanag na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao. Siya po ay tunay at banal na Diyos na kasama ng ating pong Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Pangalawa, sa talata 2 ito naman ang ating mababasa. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang salita. Talata 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang bagay na nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So maliwanag dito na ang ating pong Panginoong Jesucristo ang siyang lumikha sa lahat ng bagay. Walang anuman na makikita po nating nilikha at walang bagay na nag-i-exist kung wala po ang ating pong Panginoong Jesucristo. So there is a purpose why God created us through our Lord Jesus Christ. So ang rason kung bakit nilikha po tayo ay para tayo po ay maging kaanib sa pamilya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo po'y sumampalataya at maniwala sa Kanya. Tayo po ay nilikha ng ating pong Panginoong Jesucristo para balang araw ay maging katulad din po natin siya. Kaya dito po sa aklat po ng 1, napakaganda na pagnilay-nilayan po natin that our Lord Jesus Christ is the Creator. Siya po yung lumikha sa lahat ng bagay. Lahat po ng nakikita po natin, nilikha po yan ng ating pong Panginoong Diyos. At lahat din ng mga bagay na hindi po natin nakikita, maging yan ay nilikha po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Yan po ay nakasaad sa aklat po ng Colossians chapter 1 na lahat ng bagay na di nakikita at nakikita ay nilikha po ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, ang ating pong Panginoong Jesucristo, hindi lamang po siya Diyos, kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo, siya po ay manlilikha. Walang bagay na nilikha dito sa sanlibutan kundi sa pamamagitan niya. Kaya kapatid, kaibigan sa Panginoon, may dahilan kung bakit po tayo nilikha ng ating pong Panginoong Diyos. Ang isa sa dahilan kung bakit po tayo nilikha ay maging katulad at kawangis po natin ng ating pong Panginoong Jesucristo sa kabanalan. Maging kawangis po natin siya sa katapatan. Alam po natin ng ating pong Panginoong Jesucristo ay tapat, banal at dakila. At ganoon din nawa sa atin bilang mga mananampalataya sa ating pong Panginoon dahil naglilingkod tayo sa Kanya. Kung ating pong sinasabi na tayo po ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at nakapagligtas, kailangan din po tayong mamuhay sa katwiran, sa katotohanan,